Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, nagasalamat, Father God, sa mong dakong-tugma, dahil ka naman, Father God. Nagasalamat, O Diyos, kinahimon mo ipadala si Jesus para sa mong kasalanan, para sa kabayan, makalang kabayan, ang nalalakong papalapas sa lugar. In the name of Jesus, O God, pero matawag ino, tugutin, Father God, na makahimusa kami kanunay sa pagdayin niya kanimo, Gino. Tawagin ni Father God, na pagdayin na makahimusa niya sa pagsimba sa munganan, Father God. Lord, nasayang ni Father God, mawalay rason na dili ka namong naingon, Father God. Walay rason na dili ka namong simbaon, God. Father God, tugutin yung Diyos na matagpak ka, mubukan niya sa munganan, Father God. And that mouth, Father God, will confess that you are Jesus, our Savior, our King, and our Lord, O God. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Father God, tugutin ka karong adlaw, Ginoo, ang matag kasing-kasing, Father God, magkahimusa sa pagdahin niya kanimo, Ginoo. Kay masayang ni Father God, na dili rason ang among mga balatian, na dili kami mapalayo sa pagpangalagad niya kanimo, Ginoo. Dili rason ang among mga problema na mahunong kami sa pagdahin niya kanimo, O God. In the name of Jesus, O God, tugutin yung Diyos na matag kasing-kasing karong, Ginoo. Makabaton sa ilang gitinguhan, Father God. Makabaton sa kalipay, sa kalinaw, Father God, usan man sa kaayuhan sa tanang balatian, Father God. Kaya nasayang niyo, Diyos, walay laing Diyos na makahatag niya ng tanang gawas kanimo, God. O gawas kanimo, ginawalay laing takos, O God. Gawas kanimo, Father God. Walang may mahimong, O God. Walang may mahimong kung walang ka, walang. Father God, tugutin ang karong adlaw, Ginoo, na matag kasing-kasing, O God. Kung panguling sa tag-satag sa kapanimalay, kadunay kalipay, kalinaw na mabatunan, Father God. Ayaw tugutin yung Diyos na magpakaamang nalaman ni Diyos sa paghampong kanimo, Ginoo. Ayaw tugutin, Father God, na magpabilin kami na magpakabuta sa mga kasalanan, O God. In the name of Jesus, O God, nasayon ni Father God na tunay gahong sa imong dugong, O God. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Father God, naliyami karon sa mong templo, Ginoo. Aron maugasan ang among mga kasalanan, Father God. Imong gihimo kini nga templo, Ginoo. Aron ang imong katawan magkaibusa sa pagdayon niya kanimo, O God. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Father God, wala milaing aming buhaton karon, Ginoo, kundi pasidunggan ang imong ngalan, Father God. Imayahon ang imong ngalan, Ginoo. In the name of Jesus, O God. Father God, karutak nga, Ginoo, kung ibalik niya kanimo, God, ang dungog. Himayaw, pagpasalamat in Jesus' name we pray. Pagantanan magayulong. Amen. Ano pakmakan na tubuhin niya. Pagkaroon mga igsoon. Let's all sing.
kalipay o kaayuhan, nga dili kayang ihatag sa kalibutan. So karon mga igsoon, atong awitan sa presensya mo. Kitang tanan mo awit. Yes, Jesus. Sa presensya mo, nalibay ako. Sa presensya mo, ay nalalaw ako. Sa presensya mo, ay layo ako. Inabuhi ko'y hanapin mo, O Ginoo. Kahit mundo'y bago, Ginoo, sinahog na umararang hinamo. Masakit sa presensya mo. Sa presensya mo ay nalibay ako. Sa presensya mo ay nalinaw ako. Sa presensya mo ay layo ako. Hinabuhi ko'y hanapin mo, O Ginoo. Kahit mundo'y bago, Ginoo, sinahog na umararang Basta ginaginoon, O Ginoo. Kahit mundo'y bago, Ginoo, sinahog na umararang Lord, ano yung karoon sa mga tubangan, Father God, at sa pagdayang yung kanimong nilungay noong tapos, nililit na lang, Father God. Tapos ka, simbahon, Father God, tapos ka halatan, bisan man, tapos ka, Lord, sa paghatiyas sa mga katubangan, Father God, among ihalan, ang among mga kinabuhi, Father God. Karoon mga igsoon, atong isukit, atong himon, kiningakanta, ang atong kaugalingon, ng mga pagtampo. Let's all sing, Ikaw, Diyos. Ikaw, Diyos, ang kalinga, sa kasing-kasing mo. Kasi paglaw, sa akong kaya.
Father God. Lord Jesus Christ, O God. Dalabilahin pang ikabagay siya kanina ng niya paghalad sa mga kinabuhi, Father God. Na mahimo ni mo, Father God, ng mga servant, O God. Hallelujah, Lord Jesus Christ, O God. God, my soul, let's all pray. We three times shouting, Lord, Lord, Lord. Lord, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus Christ, hallelujah, Kados, mga kabahan, Lord, para tayo na halikaw, Father God, we're asking, Father God, sa mga Spirit, Father God, kung ibok mo, tayo mo, Father God, para sa lahat, Father God, Father God, sa lahat, sa pagdahin,
magtuon sa pulong sa Diyos, makampo na ka. Let us pray. Father God in heaven, dagang salamat, Lord, sa kahigayunan niya kung gihatid ka naman karon, Father. Dili kami nakagayad, nakasimba ka mo, Lord. Lord, buhi kami, tungkol kay ikaw ang among Diyos na buhi. Ug salamat kay ikaw ang nagbantay ka namo, Father God. Kanunay nga nagubang ka namo, Lord. Gaganahan nga magsimba ka nimo sa Espiritu sa kamatuoran, Father. Help us and even teach us, Lord God, sa pagkinabuhi, kabalaan, Father. Holy Spirit, pahinumdumi kami karon, Lord, sa among tinuod nga pagkatao. Bisan, Lord God, sa among tinuod, Father God, identity. Dara kami mo, Lord, salamat sa pagpakamatay sa cross o pagluwas nimo kanamo, Ginoo. Dalay mo ikaw sa kanunay o karon tabangi kami sa pagtuon sa imong mga pulong, Father God, nga masabtan bisan gamay imong pulong, Father, nga makahimo sa pagbago sa among kinabuhi ug sa pagluwas kanamo, Lord God. Dalay mo ikaw among gibalik kanimo tanan buong himaya ug pagpasalamat in Jesus name. Amen. Amen. So atong basahin sa itong mga Biblia sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16 abot sa 21. Juan Kapitulo 3 16 abot sa 21. Una na atong dumano magbasa Juan Kapitulo 3 versikulo 16 abot sa 21. Ready, go. Kung na kay ginigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga magtuo kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ani sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas ini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, kapag katong dili motuo kaniya gisilutan na kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mo ang silot, ang kahayag ni ano sa kalibutan kapag ipalabi sa mga tao ang kanitngit kaysa kahayag, kay daotan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat ug dapat dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran muduol sa kahayag aron makita nga nagpakinumanon siya sa Dios. Amen. So ang atong mensahe karon is pagpahinumdom sa matapusan nato nganong nagkatigog ta dinhi sa simbahan is para makadungog ka sa tigog sa Dios o gabasa taron sa pulong sa Dios o mo tigog sa Dios para nato nga nag-ingon ang Biblia. Nagsaad ang Biblia nga gihigugma ta sa Ginoo. Amen. Kasi nasayod nga gihigugma siya sa Ginoo. Ang Biblia nag-ingon sa 3:16 nga gihigugma kita pag-ayo sa atong Ginoo. Ug mo nang ingon diri sa Biblia nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak na si Jesucristo para mamatay dito sa cross, pagpaaga sa iyang dugo para mapasaylo ang atong mga sala. So mo nang importante kayo sa matagusan nato na kinahanglan natong dawaton si Jesucristo sa kinasingkasing gayon. Para anong importante man nga dawaton nato si Jesus sa kinasingkasing. Ngayon diri sa Biblia para maluwas ang atong mga kalag. Amen. Kasi ito nga nasa kalag sa iyang sulod. Dili naman ang atong pisikal mo nga buhi kundi anak ko tay kalag o espiritu nga nasa ato ang sulod. Importante kaayo mga igsoon nga atong dawaton ug tuuhan sa Jesucristo isip atong bugtong ug personal nga magluwas kay para maluwas ang atong mga kalag. Matag sa nato diri kitang tanan mubiya ra diri sa kalibutan. Amen. Ug human sa atong kinabuhi diri sa kalibutan pagkahukman ta sumala sa ato ang mga gipanguhan. Ug atong basahon sa Hebreo Kapitulo 9, atong basahon Hebreo Kapitulo 9 versikulo 27. Hebreo 9:27. Kung naana atong tumano ng basa, ang tanan kinahanglang mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Amen. So munang importante kaayo nga mugawat ug mutuotan ni Ginoong Jesucristo aning kinabuhi ani mo diri sa Biblia matag usa nato
biya ra sa kalibutan. Ay uban nato nga sayo nga mamatay, naboy uban nato nga dugay nga mamatay. Pero naingon ang Biblia, kitang tanan mamatay. Ug ubiya diri sa kalibutan ug sumala sa gingon sa Biblia nga ang matag usa nato muhatag og husay. Meaning hukman ta sa Ginoo sumala sa atong pagkinabuhi. Kung gabuhat ta og daotan kanunay, asa ta ibutang itambok ta sa kalayo sa impyerno. Apan kung sa atong pagkinabuhi gabuhat ta og maayo, iyahatang ibutang o iyahatang pasudlon sa ginharian sa langit. Kung sa atong kinabuhi, importante kaayo nga magkinabuhi ka nga matarong. Amen? Apan dili nato kaya nga mahimong matarong kung wala si Hesukristo. Ngayon diri sa Biblia, kay ang tanang tao nakasala o nahilayo sa himaya sa Dios, meaning ang bayad sa sala mao ang kamatayon. O kitang tanan nakasala o angay tang mamatay. Apan ngayon diri sa Biblia, higugma ta pag-ayo sa Dios ug mo nang iyang ipadala ang iyang anak para tagaan ta og chance nga mahimong matarong. Nahimo tang daotan tungod sa sala o tungod ni Satanas. Apan pinaagi kang Ginoong Hesukristo kung mudawat og mutuotan niya kita mahimong matarong kung kita makasulod sa gingharian sa langit. Atong basahon sa verse 28, Hebreo chapter 9 verse 28. Hebreo 9:28. Gihalad usab si Kristo makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala kundi dili sa pagluwas kanila nga naghulat kaninya. Amen? Yung diri hukman tang tanan sumala sa tong binuhatan. Apan gihalad usab si Ginoong Hesukristo dito sa cross para nato. Sa atong buhaton karon, tayo ba nato makayamtan nga dili ko makasulod sa langit kung ako simba-simba. Dili ko makasulod sa gingharian sa langit kay dili ko swito sa Biblia. So, dili na siya padugayay kung dugay na kang gasimba o gabasa ng Biblia. Kung dili ang pinaka-importante sa atong kinabuhi is nidawat o nituota ni Ginoong Hesukristo. Amen? Ano mo na Biblia kaysa itong mudawat o mutuot ni Hesukristo sa kinasingkasing sila dili na silutan sa ilang sala. Kung dili, ingon dili sa Biblia, himuon na tang matarong sa Ginoo. Imbis nga silutan ta niya, ingon dili sa Biblia, dili na ta niya silutan kundi mahimo na tang mga matarong. Amen. Bud pasabot makasulod na ta sa gingharian sa langit, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Wala na lain nga makaluwas nato kundi si Ginoong Hesukristo lamang. Ngayon diri sa Biblia, Juan kapitulo 14. Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Atong basahon kung naana Juan 14:6. Dingon diri si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi moagi kanato. Amen. Wala na ilaing dalan nga maluwas ta o makasulod ka sa langit kundi pinaagi ra gyud ni Ginoong Hesukristo. Dili pod pinaagi sa atong mga maayong buhat kita maluwas. Adunay ba mga tao, ngayon sila mapaluwas ko kay maayo kayo ko nga tao, dili ko mga white, dili ko mangilabot sa uban, kung dili na kinabuhi ko nga maayo. Pero yung dili sa Biblia, dili ta makakita sa amahan na naa sa langit kung dili pinaagi ni Ginoong Hesukristo. So pinaagi ra gyud ni Ginoong Hesukristo makasulod ka sa gingharian sa langit kay mo ang gibuhat. Lastly sa Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53 verse 4 to 6. Isaiah chapter 53 verse 4 to 6. Kung nana atong basahon, ingon dire, apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos o gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala o napangos siya tungod sa atong pagkadaotan. Giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod na ngaayo kita. Kitang tanan sama-sama karnero nga nasalaag ug walang musubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanang kasalanan. Amen. So ang buti pasabot niini is mao nga si Ginoong Hesukristo nag-antos siya para nato. Katong atong nakita atong mahal adlaw Holy Week ato nakita sa salida man or sa TV man nga atong Ginoo gapas-an sa cross ug nag-antos siya ug gilansang siya para to nato, matag usa nato. Amen.
pagpahinumdum to sa pagsakripisyo sa Ginoo nato. Ang meaning atong cross nga iyang gipas-an mao to ang atong mga sala. Kita mo'y nakasala o kita mo'y angay nga silutan sa kalayo sa impyerno. Apan ingon diri sa Biblia, ibis kita mo'y silutan o kita mo'y angay nga itambog sa kalayo sa impyerno para magantos ang atong Ginoong Hesus. Mo'y niangkon sa tanang pag-antos o sa tanang makasakit. Huwag mo itong nakita na to sa TV o sa salida nga si Yesu Cristo gapasan sa cross. O while gapasan siya sa cross, gibunalan siya pag-ayo, giuhaw siya o gigutom siya, apan gibugal-bugalan siya sa mga tao, giluan siya, gikulata siya, o sa diha nagabitay siya dito sa cross, gibugal-bugalan pa siya sa mga tao. Ano yun ang mga tao? Kung ikaw ang anak sa Diyos, kung ikaw ang Mesiyas, kanaog dayon diya sa cross kung mutuon ninimo. Pero ato nakita bisan og gibugal-bugalan si Ginoong Hesukristo sa cross ug makahimo siya pag naog sa cross kay gamhanan siya. Apan wala siya munaog sa cross. Amen. Ug atong nasayran ngano wala siya munaog nga makahimo man ta siya pag naog ug patyo niya tanang mga tawo nga nilansang niya. Wala siya mutuo sa mga tawo nga niingon nga kanaog o hilabti niya, wala siya mubalos kundi sa Hesukristo sa cross, gaantos niya o giantos niya ang pagbugal-bugal o pagbiay-biay sa mga dautan, mga tao dira niya kay mauna ni siya, gabitay siya dito sa cross o wala siya munaog. Kaya ningon diri sa Biblia, wala siya munaog sa cross. Kung ninaog pa siya sa cross o wala niya padayuna ang pagpakamatay sa cross, dili na ta maluwas. Amen? Dili na ta maluwas, wala na makaluwas nato. Si Ginoong Hesukristo rin makaluwas nato. Muna dito sa cross iyang giantos ang kasakitan. O ganay dito samtang gibugal-bugalan siya sa cross, ang iyang giuna-una is ang matag usa nato. Ang matag usa nato nga puhon magingon ani ta og magdayeg ta sa atong buhi nga Dios. Nakita na ni sa Ginoo dahan. Munang gaantos siya sa cross tungod kay muna ni ang mauni siya ang resulta sa diha nga nagbalahutayon siya sa cross o bulahutay siya sa cross, makita niya nga daghang mga tawo ang musimba niya. Ug mo ni ron natad diri nagdayeg ug nagsimba niya tungod sa iyang pagkamaayo nato. Amen. Dito sa cross kita ang giuna-una ni Hesukristo. Wala siya munaog, wala siya mo give up kundi nagpakamatay gid siya para nato. Bagson, gihigugma ta pag-ayo sa Ginoo. Ug naray usa ka tawo nga makausog nato, dili kita, dili ang mga asawa atong mga higala kundi si Hesukristo. Ingon diri sa Biblia, makasulod ka sa gingharian sa langit, pinaagi lamang sa atong pagdawat ug pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Amen. So wala na ilaing dalan na makasulod ka sa langit kundi si Ginoong Hesukristo lamang. Ug atong hinumduman na si Ginoong Hesukristo lamang ang makatabang nato, ang makaayo sa atong mga sakit ug makapasulod nato sa gingharian sa langit. Kundi pa nato sigurado nga makasulod ka sa langit karon kay napatay mga sala nga nabuhat, wala tay simba-simba, wala tay basa-basa sa Biblia, dili ta swito sa Biblia, dili na siya importante. Ang pinaka-importante is karon ang nakadungog ta kisay makaluwas nato sa Hesukristo lamang. Ingon diri sa Biblia, kung madungog nato ang tingog sa Dios. Si Ginoong Hesukristo nagtuktok sa pultahan sa atong mga kasing-kasing. Atong basahon last verse sa Revelation, Gipadayag kapitulo 3. Gipadayag 3:20. Gipadayag 3:20. Atong basahon, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Amen. So si Jesus nagingon, nagtindog ako sa pultahan. Ang pultahan is ang atong kasing-kasing. Pultahan sa atong kasing-kasing. Nagtuktok si Jesus ug ana siyang mosulod sa atong kasing-kasing, pinaagi sa mensahe nga atong nadungog karon. Ingon dire kun may makadungog sa akong tingog. So ang giwali is mao ni ang tingog sa Ginoo. Ingon dire ug moabli sa pultahan. Kung atong abrihan ang atong kasing-kasing, atong tuuhan ang mensahe nga giwali. Ingon dire kung atong dawaton ang mensahe nga giwali karon, ingon dire mosulod ako sa iyang balay. Musulod siya sa atong kinabuhi nga mao ang iyang balay. Ingon dire ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Pag musulod na si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, kauban na nato si Ginoong Hesukristo. Meaning nanatay kalipay, nanatay kalinaw ug dili na ta mahadlok mahitungod sa kamatayon. Amen.
Di na ta angay nga mahadlok sa kamatayon tungod kay sa Hesukristo, yan ang gibuntog ang kamatayon. Ug sa Hesukristo mao ang kinabuhi. Ug kita nga midawat ni Hesukristo, makabaton ta sa kinabuhing walay katapusan. Amen. So katuray akong mensahe o daghang salamat sa atong pagpaminaw. Kapagpaman natin po. Amen. Amen. We thank you. Po si pastor sa atong pag-apil karon ug bisan sa atong pagpadayon og trabaho ug sa tanan atong mga panday nga padayon nga nagtrabaho sa pagtukod sa atong simbahan. This building is the body of Jesus Christ. Kay kini atong simbahan mo kini ang lawas ni Hesukristo. That's why we must be clean and make a very beautiful, wonderful, very precious ones. Munang kinahanglan natong libyuhan ang atong simbahan ug himuon nga maanindot ug bililhon ang atong simbahan. Almighty God had a great plan for the mountain barangay Palius. Ang labing gamhanan nga Dios aduna siya daho kayong plano alang sa mga katawhan nga nagpuyo diri sa bukid sa Paleo. That's why Almighty God sent us here, preaching the gospel, helping the peoples. Muna ang labing gamhanan nga Dios nagpadala kanamon diri para isangyaw ni nga maayong balita ug tabangan sa hinay-hinay ang mga katawhan. Every people want to live a very happy life. Ang mga tao ganahan gyud nga magkinabuhi nga malipayon nga kinabuhi. But most of the people cannot have a happy life in their own times. Kapag kadaghanan sa mga tao wala sila kinabuhi sa malipayon nga kinabuhi. Because of the lacking knowledge of God Almighty. Tungod kay wala pa nila masabti or nakulangan pa sila sa kaalam sa Dios nga labing gamhanan. That's why we are sharing the gospel, the wisdom for a happy life. Kung ganahan usab siya nga magpaambit sa mensahe nga naguluhan og ang kaalam alang sa malipayon nga If you want kinabuhi. to live a happy life, remind this scripture, Philippians chapter 4:4-7. So kung ganahan ta nga magkinabuhi nga malipayon nga kinabuhi, atong hinumduman kining maong bahin sa kasulatan sa libro sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 4 abot sa 7. Rejoice in the Lord always, I say again, rejoice. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pagingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan nga malumo ninyong kinaya, hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundi pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo. Manalipod sa inyong kasing-kasing ug unahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Amen. Apostle Paul encouraged the Philippians church members, even though he was in prison cells. O kidasig na Apostoles Pablo ang mga miyembro niya sa simbahan sa Filipos, bisan tuod si Apostoles Pablo naa siya sa prisuhan. He said to the church members, rejoice in the Lord. I say you again, rejoice. Gani giingnan niya iyang mga miyembro nga paglipay kamo diha sa Ginoo o usbon ko paglipay kamo diha sa Ginoo. Why so many people don't have rejoice and happiness in their lives? Ug ngano man nga daghang mga tao ang walay kalipay o pagkamalipayon sa ilang kinabuhi. Because of the worry about it for tomorrow. Sugod kay nabalaka sila kanunay unsay mahitabo kanila ugma. That's why for overcome this kind of worry about we need to meditate the word of God and pray continually. Para malampusan nato ang kabalaka, kinahanglan nato nga magtuon ug magbasa kanunay sa Biblia ug padayon nga magampo aron atong malampusan kining lisod nga kahimtang. So as Christians, we need to pray and petition to God with thanksgiving all the times. Muna isip mga Kristohanon, kinahanglan nato nga magampo ug maghangyo sa Ginoo uban ang pagkamapasalamaton sa tanang higayon. And then Bible promises, peace of God, keep your mind and thought in Christ Jesus. Ug ang Biblia nagsaad ug ang kalinaw sa Dios mangalipod sa inyong kasing-kasing ug unahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. So I tell you the truth, always have a
grateful heart. Ang unang sultian ta ni pastor sa kamatuoran na kinahanglan kitang kanunay nga magbaton ug mapasalamaton nga kasing-kasing. Greeting each other. Ini mo tapay. Thank you so much in post. Thank you so much. Everything. Everything. Thank you for my parents. Thank you for my parents. Thank you for my friends. Thank you for my friends. Thank you for my child. Thank you for my child. Thank you for all co-workers. Thank you for my all co-workers of God. Amen. Bible says, you and I, we are the very good fellowship worker of God Almighty. Ang Biblia nagingon nga ikaw ako kita mga isig ka magbubuhat or kauban sa pagtrabaho alang sa lagigamahanan nga That's Dios. why we don't need fighting angry to each other. Unang dili na kinahanglan nga magdinumtanay o mag-away kita sa matag usa. We must hear the word of God, voice of the Holy Spirit very carefully. Gani kinahanglan natong paminawon ang tingog sa Dios ug ang tingog sa balaang espiritu. And then we can love one another. O makahimo na ta sa paghigugma sa uban or sa matag usa. When you hear the voice of God, you can love God Almighty. You can love your neighbor very well, wholeheartedly. Kung madungog-usab nato ang tingog o ang pulong sa Dios, makahimo na ta sa paghigugma padayon sa Ginoo sa atong mga silingan ug sa atong mga isig katawo sa kinasing-kasing gayon. There is no quarreling, no angries. Wala na'y panaglalis o wala na'y panag-away or kasuko. Amen. Amen. We must have a gentle heart like Jesus Christ, and then toward our neighbors. Kinahanglan nga magbaton kita og malumo nga kasing-kasing sama ni Ginoong Hesukristo og sa ato usab nga mga isig katawo. Greeting each other. Have a gentle heart. Have a gentle heart. Have a grateful heart. Have a grateful heart. Amen. And then all people will honor you and your companies. O ang mga tao mutahod gayud kanimo ubisan sa imong mga kauban. Do not be very arrogant and pride. Dili kita angay nga magpapagarbuhon o mahimong garbuso kaayo. Arrogance and pride of people make a trouble and sufferings. Kaya ang mga tao nga mapahitason or mga tao nga mga garbuso sila magantos gayud pag-ayo. Instead of that, we must give thanks to one another, neighbor and friend and family. Yung gawas niya na kinahanglan kitang magpasalamat sa atong mga isig katawo, sa atong mga higala o bisan sa atong mga pamilya. We are the old people of God. Kitang tanan mga katawhan sa Dios. People of God meaning Jesus Christ dwells in us. Abot pasabot na ng katawan sa Dios kung nga si Jesucristo ang Ginoo na sulod nagpuyo kanato. Everything is doing good as the Lord Jesus has done good. Akon mahimong atong paningkamutan nga buhaton ang maayo sa mga ang atong Ginoong Jesucristo kanunay gabuhat sa maayo. We remind what Jesus has done on the cross. Ato hinumduman kung unsa ang gibuhat na Jesucristo dito sa cross. Jesus sacrificed on the cross, shedding His blood for the forgiveness of our sins and the salvation of our souls. Si Jesucristo nagsakripisyo siya dito sa cross, nagpalansang siya sa cross o gipaagas na iyang dugo para mapasaylo ang atong mga sala o aron maluwas ang atong mga kalag. Because of the Jesus Christ, we have been saved. We become righteous in this person. Munang tungod kang Jesucristo kita karon mahimong maluwas o mahimong mga matarong makatawhan. Even though we have sinned and mistakes very much before. Bisan og kanunay tang makabuhat og sala o kanunay tang makabuhat og mga kasaypanan. We need to forgive one another. Pag kinahanglan gihapon ta nga mapasaylo sa uban. Yesterday we have learned Philemon Church, Apostle Paul teaching the Onesimus. So kagabi atong na basa ang mahitungod sa kaagi ni Filemon nga si Apostoles Pablo iyang gitudluan pag-ayo ang iyang sulugoon nga si Onesimo. Onesimus was the servant, slave of the Philemon. Ug kini si Onesimo usa ni siya ka sulugoon sa iyang agalon nga si Filemon. When he was in the house of the Philemon, owner of the house, he was working no good and still some money and the materials. Kay kaniadto kini si Onesimo sa diha nga napa siya nagpuyo or nagtrabaho sa balay sa iyang agalon nga si Filemon, si Onesimo dili maayo ang iyang gibuhat
buhat, kay kanunay siyang gahimo og sayo, o kanunay siyang mangawat, manguha og kwarta. That's why he was put in prison jails. O mo nang nasakpan siya, o mo nang gipapriso siya sa In prisuhan. the prison jails, Onesimo met Apostle Paul. Apan dito sa prisuhan, si Onesimo, iyang nahibalag si Apostoles Pablo. Apostle Paul preaching the gospel, teaching the Onesimo continue day and night. Dito sa prisuhan, si Apostoles Pablo, iyang gisangyaw ang pulong sa Dios, iyang gitudluan si Onesimo adlaw ug gabi. Onesimo habit and change day and night with the good. O sa hinay-hinay, sabi nga namino si Onesimo ang kinaiya ni Onesimo hinay-hinay nga nausab adlaw ug gabi. Finally, Onesimo become a very good fellowship, good friend of Apostle Paul. Sa katapusan nahimong maayo na nga tawo si Onesimo ug nahimo siyang kauban na ni Apostoles Pablo. But Apostle Paul want to send the Onesimo to his master's Philemon. O si Apostoles Pablo ganahan iyang ibalik ang iyang sulugoon nga si Onesimo sa iyang agalon nga si Philemon. Apostle Paul make a letter to Philemon. Philemon, forgive your slave Onesimus as the Lord forgive you. Kung unang nagsulat og sulat si Apostoles Pablo alang sa iyang higala nga si Philemon ug ningon siya nga akong higala ni Philemon dawata si Onesimo o pasayloan na si Onesimo sama nga ikaw gipasaylo sa Ginoo. Forgiveness is a very powerful message for all of you and I. Ang pagpinasaylo ay ang pagpinasaylo ay gamhanan kaayo kini nga mensahe alang kanimo ug kanako. When we forgive one another, we will be set free in all situations. Nga kung maghigugmaay kita o kung magpinasayloay kita sa matag usa, mahimo kitang gawas nun sa tanang sitwasyon. All the members of the church say, you and I, we must forgive one another, make a good relationships. Muna kitang tanang mga miyembro sa simbahan, kung naman tayo panagbangi o panagbigil o panag-away, makahimo kita sa pasayloanay sa matag usa aron makabaton kita maayo nga relasyon. From the heart, really forgive one another. Sa kinasing-kasing gyud nga atong pasayloon ang atong isig katawo. And make a good relationship with the neighbor, friend, family. O magbaton ta og maayo nga relasyon sa atong mga higala, sa atong mga pamilya, sa atong mga silingan. And it will be the wonderful happiness in your life. Kaduna gyud nindot kaayo nga pagkamalipayon nga mahitabo sa atong kinabuhi. So we must have one understanding for one another also. Ang kinahanglan usab natong sabton ra ang uban. After understanding, we can forgive, we can embrace, encourage all of them. Kung man ato sila masabot, makahimo ta sa pagpasaylo kanila o ato silang dawaton pag-usa. And the Philippines will be satisfied with the good desire, all the matters. Hindi sa atong nasod sa Pilipinas, makabaton kita katagbawan nga doon na kita'y maayo kaayo nga kinaiya o mga tinguhan. When the Philippines forgive one another, everybody, revival come upon the Filipinos. Sa doon ang nasod sa Pilipinas, katawan sa Pilipinas, magpinasayloay sa matag usa. Doon nagdako kayong kausbanan o kapukawan nga moabot sa atong nasod sa Pilipinas. And then every people rejoice and happiness in their life. Kung matag katawan, malipayon na sila o magmalipayon na sa ilang kinabuhi. Amen. Amen. Have a wisdom for your life developing. Muna kinahanglan nga magbaton kita og kaalam sa atong kinabuhi nga ato ang patubuon pag-ayo nga atong maayo nga pagkinabuhi. All wisdom come from the Heavenly Father God. Ang tanang kaalam nagikan sa atong langitnon nga Amahan. That's why we worship here, we proclaim the message to make a good relationship with the God Almighty. Munang nagsimba kita ron dinhi o nakahimo ta sa pagtuon sa pulong sa Dios aron makabaton kitag maayong relasyon sa atong labing gamhanan. We are learning the truth and the wisdom through this wonderful worship service. Sama nga makakaton kita sa kamatuoran o makabaton kitag kaalam pinaagi nining atong maanindot nga pagsimba. That's why finally I tell you the truth. Every people join the worship services. Munang sultian ta ni pastor sa kamatuoran nga matag katawan, matag usa nato kinahanglan kita nga moapil sa pagsimba. Sunday worship service, Friday prayer meeting and evangelism meeting, all worship service
very important to make our life a happy life. Nga kung mahimo sa matag Domingo sa pagsimba mo ang musimba kita o musimba kita sa ato ang pag evangelism masabado dinhi o bisan sa atong pag-ampo kada gabi makahimo kita nga makabatol og malipayon nga kinabuhi. After you learning the truth, you can speak with the give thanks all the matters. Kung human kita makamasayon sa kamatuoran, kanunay nagigta nga magmapasalamaton sa kanang butang. I give thanks to the Eric and Aname, Jeo and Carpenter, Joel, all people. I thank you so much for all of that. Sa mga gipasalamatan kuno ko ni Pastor, si Anamay, si Gio, bisan ang mga panday, o bisan ang mga batanon, mga kabataan na naadiri, nagpasalamat siya natong tanan. All of the young people, evangelists, sacrifice their life, their time for the preaching the gospel here. Nagpasalamat og dako si Pastor Lee kanato labi na sa mga batanon nga ilang isakripisyo, ang ilang kusog, ang ilang oras para sa pag-anhi lamang, sa pagsimba o pagsangyaw, sa pagpaambit sa mayong balita. Also, I thank you so much for the all Palio Church members and children, young people, brother and sister, all attending church, cooperatives for the glory of God. Worship. Kung nagpasalamat sa Pastor sa mga kabataan, mga basanon, o bisan natong tanan nga mianhi gayon para sa pagpakikiusa sa pagsimba sa Ginoo alang sa kahimayaan sa Dios. Almighty God will bless your life and give you true happiness. Ang labing gamanan nga Dios mao mo panalangin sa atong mga kinabuhi o mo'y mohatag kanato og tinuod nga kalipay. So from now on, make a good relationship with your one another, family, friend, neighbors. Walang sugod karon ato lamang buhaton nga magbato ng tagmaayong relasyon sa atong mga pamilya, sa atong mga paryente o bisan sa atong mga isig katawo. Almighty God will accompany with you, help you, bless you. Ang labing kamahalan nga Dios muuban kanato, mutabang kanato o mo'y mo panalangin kanato. We pray, Father God, thank you so much for gathering here. We worship, sharing the gospel. Blessing will come upon the whole listener and the church members and the Filipino continues. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Amen.
Dali, dali.